Nanganguluan po na walang pinipiling oras at araw. Tayo po bilang mga Kristiyano, lagi po ito sa ating mga puso. Hindi ibig sabihin po na pasalamat tayo dahil sa lahat ng pangyayari, kundi sa gitna ng lahat ng pangyayari. Ang pasalamat po ay hindi pagtabi sa problema. Ito ay pagtitiwala sa gitna ng unos. Ito po ay pagpapahayag sa mabuti pa rin ang Diyos kahit hindi maganda ang ating sitwasyon. Tignan po natin ang bilang bagay kung bakit dapat po tayo magpasalamat. Unang punto, ang pasalamat ay nagsusulat sa biyaya. Diyan gusto po ay nagturo sa Biblia grace ang biyaya ng Diyos na nauna sa lahat. Ang lahat ng ating kinatawag tulad ng buhay, hininga, pamilya, kaligtasan at maraming pagkabat ay tignan po na biyaya. Kaya kapag tayo kapasalamat para bilang natin ang mga biyaya ng Diyos. Ano po ba ang sinasabi sa awat ng 3:2? Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mo kalimutan ang lahat ng kanyang kapatid. Sa bawat araw po, dapat po na may pasalamat tayo. Huwag po natin tignan ang mga kakulangan sa buhay natin, kundi pa naman kailangan po natin yung mga pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Tanong mo po ng marami, anong ulang? Karaniwan po, ang tagal po nila, magiging tumihinta o maluluta. Pagtutupo tayo ng pasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Kahalagan po natin ang bawang biyaya sa pinagkaloob ng Diyos. Kalawang po, ang pasalamat ay nagbabago ng ating pananaw. Ang puso ko ng bago ay hindi lang tungkol sa atin, kundi sa pananaw. Kapag tayo po ay nagpapasalamat, babago ang paraan ng ating pagtingin sa buhay. Tulad po ng ilang bagay, kung papatuloy po natin ang kakulangan ay hindi kasapatan, hindi po hindi protekta po tayo. Ang pag-aalala ay hindi kapayapaan dahil nagtiwala po tayo sa Diyos. Ang bait ay hindi kagalakan dahil ramdam po natin ang pagkilos ng Diyos. Sa puro pag-university, ang kabagalan ay hindi lang po na kundi sa pamumuhan. Ganoon din po ang pagpapasalamat kung baligid ko ang bagay o kahit mahigiran ng sitwasyon. Ay natututo tayo mga pagpapasalamat. Ako po tayo, sa pagpapasalamat na hihindaan tayo ng kamalakan ng Diyos sa iyo. Ano po ba ang pinagpapasalamat mo sa Diyos? Ito po, ang pagpapasalamat ay kulang ng magiging mapagbigay. Ang tunay na pasalamat, hindi mo natatapos. Salamat po. Ito ay hindi mo mapagbigay. Ay bigyan po bang ganin ang mga kapatid? Pagpasalamat ka ba? Pagpasalamat ka ba? Mag-share ka ba din sa iba? Ituwa mo po ang unang flesh ay nagbabahagi na ng lahat. Dahil gusto sila ng kamilakan ng Diyos. Ibigay sila ng may bilakit mo po. Ibigay mo may kamilakan mo. Tayo rin po, dapat ganito ang maging spirito ng ating pagkiligan. Kailangan po may day of my joy. Ganyan din po tayo, tinatawag ng Diyos na gawin po natin ang pagpapasalamat. Ito ang thanksgiving at thanksgiving, hindi mapagbigay. Pinapakita po natin na ang biyaya ng Diyos ay bumuhay sa atin. Yan ang diwan ng pagkikipagdista, pananampalatayang sa buhay. Bilang naman po na may maging totoo sa ating mga salita ni Panginoon. Magalang kayo lagi, malangin kayo mga kapatid, pasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Naway dalhin po natin
maraming salamat sa bawat araw. Sa ating trabaho, tahanan, ikitungo sa kapwa, at malinis sa ating simbahan. Malinis ang bayan ng Diyos at maraming salamat. Sayaan natin makita sa ating buhay